Alora, magandang hapon po sa ating lahat, higit sa Panginoon. Salamat sa mga awitin, maging sa testimony na pinagkaloob ng ating mga kapatid. Kung titingnan mo yung pakikinggan mo, unawain mo yung inawit ng mga ragazzi, yung isa, who am I? Yung isa, safe, ligtas. Who am I? Sino nga ba ako para magkaroon ako ng kaligtasan? Ika nga. Sino nga ba ako sa biyaya ng Panginoon? Nakakalapit, nakakatawag sa Kanya, pinagkalooban ng karapatang tumawag sa Kanya ng Ama. Kaya napakabuti ng mga awiting inihandog ng ating mga ragazzi sa oras nito, maging sa mga testimony na ating pinakinggan. Alora, ang ating pag-aaralan ngayon, okay na? Manggagaling po sa aklat ng mula sa aklat ng unang Kronika, chapter 21, verse 24. Kumbaga, isang verse lang, pero para mas maintindihan natin yung ating pag-aaralan, babasahin natin mamaya yung talatang ito o yung kabanatang ito. Ang sabi niya sa English version, sa King James Version, "And King David said to Ornan, Nay, but I will verily buy it for the full price, for I will not take that which is thine for the Lord, nor offer burnt offerings without cause." Sa mabuting balita, ngunit sinabi ni David kay Ornan, "Hindi, basta babayaran kita ng husto, sapagkat di ko gustong maghandog ng hindi pinamuhunanan." Ang mensahe ng Panginoon sa hapong ito ay may titulong The Acceptable Offering o ang katanggap-tanggap na handog. Bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Minsan pa, Ama, patuloy ka namin dinadakila, pinararangalan, pinasasalamatan sa aming buhay, Panginoon. Sino nga ba kami, Panginoon, na pinagkalooban mong tawaging anak, pinagkalooban mo ng kaligtasan? Ikaw, O Diyos, ang aming kanlungan, ang aming lakas. Salamat po, O Diyos, sapagkat hindi namin naunawaan ang aming kalalagayang ito kung hindi ikaw ang gumising sa aming kalalagayang spiritual. Lord God, salamat ang aming maihahandog, may bibigay sa iyo, Panginoon. At muli po sa oras nito, Ama, patuloy namin kinikilala na tunay nga, hayag sa iyo ang lahat. Lord God, walang nalilingid sa iyo, naririnig mo ang aming sinasabi, nakikita mo ang aming mga ginagawa, nababatid mo ang laman ng aming puso't isipan. Kaya nga po sa mga nakalipas na oras at sandali na aming buhay, kung may mga naisip kami, nasabi kami, nagawa kami na hindi kaaya-aya sa iyo, Lord God, kami iyong pakalinisin upang nang sabihin wala pong magiging balakid sa mga sandaling ito, O Diyos. At muli, Ama, salamat po, O Diyos, sapagkat patuloy mong pinagkakalooban ng bawat isa, Panginoon, ng pagkakataon na makapakinig, mag-aral, sumamba sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat tunay nga na hindi mo pinagkaloob sa lahat ang biyayang ito, O Diyos. At naririto kami, Panginoon, muli sa araw na ito upang pag-aralan ang mga salita mo, Panginoon. Ang mga salita mo'y buhay, katulad ng aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay, Panginoon. Kaya minsan pa, dalahin ko, O Diyos, na sa trono ng biyaya mo, patuloy mo nga pong gamitin na iyong banlingkod, Panginoon, na maging daluyan ng iyong mga salita. Patuloy kong mai-deliver na may kasimplihan ng iyong mga salita upang nang sa gayon, patuloy na maabot at tanggapin, Panginoon, ang katotohanan sa aral na nais mong ipagkaloob sa mga sandaling ito, O Diyos. At tunay nga na sa tulong at biyaya mo, sa tulong at ng Santong Espiritong ibinigay mo sa amin, Panginoon, ng mga hinirang mo, Lord God, patuloy mo kaming tulungan na ang aming pag-aaralang ito, hindi lang po ito mapapakinggan. Gagamitin po namin, O Diyos, ang mga katotohanan sa mga salita mong ito upang sa akin patuloy kaming mabago. Patuloy kaming makapagbigay, Panginoon, ng glory sa pamamagitan ng buhay na binabago mo, Panginoon. At muli po, sa sandaling ito, patuloy po namin pinagkakatiwala ang gawain ito. Ito po, Diyos, ang aking dalangin na may pasasalamat sa tayong pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, the acceptable offering, ang katanggap-tanggap na handog. Ang sabi ko nga kanina, para mas maintindihan natin ang ating pag-aaralan sa araw nito, dapat nating basahin o intindihin kung ano yung eksena o sitwasyon
kung bakit sinabi ni David ang mga talatang ito. Ang sabi niya rito sa chapter 21 ng Chronicles, unang Chronicles, Satan wanted to bring trouble on the people of Israel. So he made David decide to take census. David gave orders to Joab and other officers, go through Israel from one end of the country to the other and count the people. I want to know how many there are. Joab answered, may the Lord make the people of Israel 100 times more numerous than they are now. Your Majesty, they are all your servants. Why do you want to do this and make the whole nation guilty? But the king made Joab obey the order. Joab went out, traveled through the whole country of Israel, and then returned to Jerusalem. He reported to King David the total number of men capable of military service, 1,100,000 in Israel and 470,000 in Judah. Verse 6, because Joab disapproved of the king's command, he did not take any census of the tribes of Levi and Benjamin. God was displeased with what had been done. So he punished Israel. David said to God, I have committed a terrible sin in doing this. Please forgive me. I have acted foolishly. Then the Lord said to God, David's prophet, go and tell David that I am giving him 3 choices. I will do whichever he chooses. God went to David, told him what the Lord had said, and asked, which is it to be? 3 years of famine, or 3 months of running away from the armies of your enemies, or 3 days during which the Lord attacks you with his sword and sends an epidemic on your land, using his angel to bring death throughout Israel? What answer shall I give the Lord? Verse 13, David replied to God, I am in a desperate situation, but I don't want to be punished by people. Let the Lord himself be the one to punish me, because he is merciful. Verse 14, so the Lord sent an epidemic on the people of Israel, and 70,000 of them died. Verse 15, then he sent an angel to destroy Jerusalem, but he changed his mind and said to the angel, stop, that's enough. The angel was standing by the threshing place of Araunah, a Jebusite. Verse 16, David saw the angel standing in midair, holding his sword in his hand, ready to destroy Jerusalem. Then David and the leaders of the people, all of whom were wearing sackcloth, bowed low with their faces touching the ground. Verse 17, then David prayed, O God, I am the one who did wrong. I am the one who ordered the census. What have these poor people done? Lord my God, punish me and my family and spare your people. Dito sa mga talatang ito na ating binasa, makikita natin na sa udyok ni Satanas, sinabihan si David na mag-census ka. Bilangin mo ang iyong mga tauhan, ang iyong mga nasasakupan. Kumbaga dito, makikita natin na sinensus ni David, ni Joab sa utos ni David, ang Israel para makita kung gaano karami ang kanyang nasasakupan. Kumbaga makikita natin dito, bakit? Kasi tinitingnan ni David kung gaano nakalawak ang kanyang kapangyarihan. Kung gaano nakalaki ang kanyang bansang hinahawakan. Ika nga. Kumbaga isinasalalay na niya ang kanyang pagiging hari kung gaano kalawak,
kung gaano kalakas ang kanyang sandatahang lakas. Ika nga. Kumbaga, yan ang tinitingnan ng tao. Kung gaano karami ang aking mga army, sundalo, para panindigan, suportahan, ipagtanggol ang aking bansang nasasakupan. Kung makikita natin sa Psalms chapter 20 verse 7, matayaw. Nakakabit ba yung ano? Ilipat mo, ilagay mo sa main. Ayaw mag-move. Ang daming bandaraya ng kaaway ngayon, puro technical error. Ang sabi niya rito sa Psalms 20 verse 7, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Yan yung unang sinasabi ni David. Nang marami nagtitiwala sa kanilang sandatahang lakas, sa chariots, pero kami magtitiwala sa Panginoong aking Diyos. Ika nga. Yan ang sinasabi ni David. Pero ngayong hari na si David, hindi lang ng tribo ng Judah, ngayon sa buong Israel na. Kumbaga ganun tayo. Kapag yung blessed ka na, kapag malawak na ang nasasakupan mo, nananahan ka na sa sarili mong kakayanan. Nakakalimutan mo kung bakit ka pinagpala. Kung bakit ka naging matagumpay, ika nga. Nakakalimutan mo kung saan ka nagsimula. Noong hindi pa naitatatag si David o hindi pa siya nagiging buong anang hari ng buong Israel, yan ang sinasabi niya. Ang tiwala ko ay sa Panginoong aking Diyos. Pero ngayon, kaya siya nagpa-census, tinitingnan na niya kung gaano karami ang kanyang sandatahang lakas. Ika nga. Maging tayo kung minsan, maging ikaw, halimbawa na nasa ministry. Nung bago ka, masigasig ka, masipag ka, ang buong lakas mo, buong pagtitiwala mo, ibinibigay mo sa Diyos. Pero kapag lumilipas na ang araw, matagal ka na, 5 taong ka na, o ilang taong ka na sa ministry, naseseka ka na, nagsasawa ka na, kasi tinitingnan mo na lang sa sarili mong kakayanan. Ika nga. Kumbaga dito, makikita natin na dahil dun sa pagkakasalang ginawa ni David, kumbaga, pinadalahan siya ng salot. Hindi lang basta kay David. Kumbaga, nadamay pa ang buong Israel. Ika nga. At natigil lamang ang kaparusahang ito nung maghandog si David. Kasi pinapili si David sa kasalanang anong ginawa mo. Mamili ka. 3 taon na taggutom, 3 buwan na tatakbo ka, tatakasan mo ang iyong mga kaaway, o 3 araw na ang kaparusahan ng Diyos ang siyang magpaparusa sa iyo. At ang sabi nga ni David, kumbaga, ayaw kong dumaan sa parusa ng tao. Mas gusto kong dumaan sa parusa ng Diyos sapagkat ang Diyos ay mahabagin. Ika nga. Pero, yung 3 araw na yon, nagkaroon ng epidemic, 70,000 ang namatay. Ika nga. Dahil sa kasalanang ginawa ni David. At ang sabi ko nga, natigil lamang yung salot na yon nung mag-alay, maghandog si David. Sa ating pag-aaralan, meron tayong mga 3 main key points. Una, ang sabi nga niya rito, everything that we call ours comes from God. Lahat
ng bagay na sinasabi nating akin, iyo, atin, lahat yan ay mula sa Diyos. Minsan pa, basahin natin mula naman sa verse 18 to 27. Ang sabi niya rito, the angel of the Lord, sa verse 18 ng chapter 21 ng Kronika, the angel of the Lord told Gad, the prophet, to command David to go and build an altar to the Lord at Ornan threshing place. David obeyed Lord's command and went as God had told him to. Verse 20, there at the threshing place, Ornan and his 4 sons were threshing wheat, and when they saw the angel, the sons ran and hid. As soon as Ornan saw King David approaching, he left the threshing place and bowed low with his face touching the ground. David said to him, sell me your threshing place, so that I can build an altar to the Lord to stop the epidemic. I'll give you the full price. Take it, your majesty, Ornan said, and do whatever you wish. Here are these oxen to burn as an offering on the altar, and here are the threshing boards to use as fuel, and wheat to give as an offering. I give it all to you. Verse 24, but the king answered, no, I will pay you the full price. I will not give as an offering to the Lord something that belongs to you, something that cost me nothing. And he paid Ornan 600 gold coins for the threshing place. He built an altar to the Lord there and offered burnt offerings and fellowship offering. He prayed, the Lord answered him by sending fire from heaven to burn the sacrifice on the altar. The Lord told the angel to put his sword away, and the angel obeyed. David saw by this that the Lord had answered his prayer. So he offered sacrifices on the altar at Ornan's threshing place, the tent of the Lord's presence which Moses had made in the wilderness, and the altar on which sacrifices were burned were still at the place of worship at Gibeon at this time. Verse 30, but David was not able to go there to worship God because he was afraid on the sword of the Lord's angel. Dito, makikita natin na natigil nga lang ang salot nung maghandog si David sa threshing floor. Kumbaga, nung maghandog si David dyan sa lugar na yan, na pag-aari ni Ornan. Kumbaga, ibinibigay na ni Ornan lahat na meron siya. Yung animale, yung mga kahoy na ginagamit, na ito na yung panggatong, ito na yung iahandog, sa'yo na lahat, mahal na hari. Pero tumanggi si David, ika nga. Dito makita natin na aayaw maghandog ni David ng handog na hindi niya pinaghirapan. Kumbaga, ibinibigay na niya lahat. Bilang hari, karapatan niya yon. Nadyan na yung animale, nadyan na yung lahat ng pwedeng panggatong para ihandog kay Yahweh. Kumbaga, lahat ay libre. Pero aayaw ni David, sabi ni David, hindi, babayaran kita sa wastong halaga. Binagyan niya ng 600 gold coins, ika nga. Binayaran niya. Ngayon, kumbaga, para mas maintindihan natin kung ano yung paghahandog na ginawa ni David, ano nga ba yung burnt offering na ginagawa noon sa Old Testament. Ang sabi nga niya rito, a burnt offering in the Old Testament represented complete devotion, surrender, and atonement to God with the entire sacrifice consumed by fire as a symbol of total dedication. Kumbaga, ito ang gagawin ni David. Sa Old Testament, may tinatawag na burnt offering. Kumbaga, may susunuging handog para kay Yahweh. At ang sinisimbolo nyon, kumbaga, complete devotion,
Surrender, atonement to God, symbol of total dedication. Kumbaga yan ang sinisimbolize kung bakit ka maghahandog, mag-aalay sa Diyos, kay Yahweh, ika nga. Ngayon, kumbaga, sa Old Testament yan. Pero yung idea niyan na tayo ay nasa New Testament, dapat nating maintindihan kung ano yung sinasabing complete, surrender, dedikasyon, yun ang nais nating dapat maintindihan. Ika nga. Kasi kung sa panahon natin, maghahandog tayo ng baka, magkano na lang 1 kilong baboy, kung isang buong baboy, hindi pa tatanggapin yun kasi baboy yun eh. Kasi hindi ka tanggap-tanggap yun. Isang buong baka, hindi namulubi ka na, ika nga. Noon yun. Pero yung paghahandog, kung bakit ka naghahandog, kung bakit ka tumutugtog, kung bakit kumaawit, kung bakit ka nananalangin, kung bakit ka sumasamba, dapat naintindihan mo. Kung bakit nagkakaging kakatanggap-tanggap ba yung ginagawa mong yan, ika nga. Kumbaga, dito, ang sinasabi nga rito ni David, but King David said to Ornan, no, but I will buy them for the full price. I will not take for the Lord what is yours. Ano sabi ni David? Hindi. Hindi ko kukunin ko ano yung sayo. Sa English, I. Ang sabi niya, no, but I will buy them. Babayaran ko yan sa tamang presyo. I will not take for the Lord what is yours. Hindi ko kukunin ko ano yung sayo para sa Panginoon. Ika nga. Kumbaga, sayo yan eh. Kumbaga, pag-aari mo yan. Bibilhin ko para maging akin na. Kaya ako ang maghahandog. Ika nga. Kumbaga, personal ang relasyon, pag-aalay, pagsamba sa Diyos. Ika nga. Sa'yo yan. Ornan, sa'yo yan. Kumbaga, pag binili ko at binayaran ko, akin na yan. Ika nga. Ganon din. Kaya nga personal relationship, ika nga eh, di ba? Kapag lumalakad ka sa Panginoon, di ba, personal relationship? At dito, sinasabi nga na, ang sabi, sa'yo yan. Ganon tayo eh. Sinasabi natin, akin to, iyo yan. Pero in reality, kung maiintindihan mo, na hindi naman talaga sa'yo yan eh. Hindi na naman talaga sa akin yan eh. Sa Diyos talaga lahat yan. Yung buhay mo, yung saluti mo, yung lakas mo, o kung anumang aroy-arian na meron ka kung bakit mo na-acquire yan, galing sa Diyos yan. Kung bakit ka nakapagpundar, kasi meron kang lakas na mula sa Diyos. Ika nga. Lahat yan, buhat sa Diyos. Kaya nga mga katiwala lamang tayo. Sinasabi natin, atin yan, akin yan, iyo yan, pero in reality, sa Diyos talaga nagmula ang lahat ng yan. Ika nga. Yun ang dapat nating maintindihan. Kumbaga, anumang ari-arian na sinasabi mong meron ka, ika nga, ang lahat ng yan ay galing sa Diyos. Material man yan, pero kung bakit mo na-acquire yan, yung lakas na meron ka, yung buhay na meron ka, mula yan sa Diyos. Ika nga. Dapat nating maintindihan yan. At dito nga, ang sabi nga niya rito, kumbaga, ang sabi niya rito, yung iahandog natin, yung ibinibigay nating handog, offering, alay sa Diyos, hindi naman makapagpapayaman sa Diyos yan eh. Kasi nga siya ang may-ari ng lahat ng bagay eh. Pero, yung mga hinahandog mo, ibinibigay mo, in reality, halimbawa sa church, yung mga inihahandog mo, yung mga ginagawa mo, kung talagang binibigay mo yan sa Diyos, magiging katanggap-tanggap yan sa Diyos, at in reality, yung mga ibinibigay mong yan, kayo rin naman gumagawa niyan eh. Kayo rin, tayo rin ang mga makikinabang yan eh. Kasi gagamitin rin para sa Diyos. Ika nga. Kumbaga, tayo rin ang makikinabang. Ika nga. Yung ibinibigay natin, ibinabalik lang natin para sa Diyos, pero yung mga gagamit, kung sinong makikinabang nun, para rin yun sa gawain ng Panginoon. At sino yun? Yung mga ginagamit din ang siyang nasa iglesia, ang siyang nakikinabang rin. Ika nga. Tayo-tayo rin. Ika nga.
Kumbaga dito, sinasabi nga, realidad na anuman yung ibinibigay natin para sa Diyos, ginagawa natin para sa Diyos, in reality, hindi naman natin pinayayaman ng Diyos eh. Ang makikinabang din yan ay kung sino yung pinaghahandugan. Kung halimbawa nasa church, yung mismong church din ang siyang nakikinabang. At dito, kumbaga, ang sabi nga, doon sa pangalawa, offering that cost us nothing ay rejected by God. Anumang handog na siyang walang halaga, parang tira-tira, ay senza valore sa harapan ng Diyos. Sa Leviticus, chapter 1, verse 1 to 9, para maintindihan natin yung tema ng paghahandog, ang sabi nga sa Leviticus chapter 1, verse 1 to 9, the Lord called to Moses from the tent of the Lord presence and gave him the following rules for the Israelites to observe when they offered their sacrifices. When you offer an animal sacrifice, it may be one of your cattle or one of your sheep or goats. If you are offering one of your cattle as a burnt offering, you must bring a bull without any defects. Kumbaga, dapat walang kapintasan. Yung mga inihahandog, ibig sabihin may quality, hindi tira-tira. You must present it in the entrance of the tent of the Lord's presence so that the Lord will accept you. You shall put your hand on its head, and it will be accepted as a sacrifice to take away your sins. You shall kill the bull there, and the Aaron and priest shall present the blood to the Lord, and then throw it against all four sides of the altar located at the entrance of the tent. Then you shall skin the animal and cut it out, and the priest shall arrange firewood on the altar and light it. They shall put on the fire the pieces on the animal, including the head and the fat. You must wash the internal organs and the hind legs, and the officiating priest will burn the whole sacrifice on the altar. The odor of this food offering is pleasing to the Lord. Kumbaga merong mga gagawing orasyon silang gagawin bago mo patayin o bago nila patayin ng mga saserdote, mga pari noon, ika nga. Kumbaga, at hindi lang basta animale, kumbaga, may kalidad, walang kapintasan ang siyang mga inihahandog, ika nga. At kapag nakatay na yon, nahugasan na, susunugin, at yung pagsusunog na yon, yung usok na yon, yun yung sinasabing mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Ika nga. Yun ang nagiging mabangong samyo, handog sa harapan ng Diyos. Ang sabi nga niya rito, burnt offerings known in Hebrew as ola, that which goes up. Kumbaga, pag sinusunog, siyempre yung usok, pataas. Were sacrifices in which the entire animal was burned on the altar, signifying total surrender and devotion to God. Kaya kapag tayo may inihahandog, may iniaalay para sa Diyos, sinisignify yun, sinisimbolize nyo na total surrender tayo sa Diyos. Yung ginagawa natin, total surrender sa Diyos, ika nga. Yun yung nagiging handog natin sa Diyos, ika nga. At dito, ang sabi nga niya rito, unlike other offerings where parts might be eaten by the priest or worshiper, the burnt offering was fully consumed, emphasizing that the worshiper was giving their best entirely to God. May iba't iba pang klase ng offering na tinatawag noon sa Old Testament. Pero pag sinabi mong burnt offering, kumbaga, ikaw na naghandog, nag-alay na yan, sinisimbolo mo na talagang ikaw na, o Diyos, ang siyang masusunod sa buhay ko. Total surrender. Yun ang inihahandog mo, buhay mo, pagsuko sa harapan ng Panginoon. Ika nga. At ang sabi nga niya rito,
The act symbolized atonement for sin, spiritual purification, and thanksgiving, reflecting the worshiper entire desire to reconcile with God and acknowledge His holiness. Kaya ka naghahandog, tinatanggap mo, kumbaga, ang iyong kasalanan, nakikipag-ayos ka, nakipagbabati ka sa Diyos. At tinatanggap mo ang kabanalan, kaperpektuhan ng Diyos, ika nga. Suko ka sa Kanya, ika nga. Kaya ka naghahandog sa Kanya, ika nga. Yun ang simbolo ng tinatawag na burnt offering. Dito nga sa 1 Chronicles 21:10, go and say to David, that says the Lord, 3 things I offer you, choose one of them that I may do it to you. Kumbaga ito yung sinabi ni Yahweh kay Propeta Gad. Dahil sa kasalanang ginawa mo na nagpasensus ka, ibig sabihin nanahang ka sa sarili mong kakayanan, hindi ka na nagtiwala sa akin kay Yahweh, ika nga, mamili ka kung anong parusa ang ibibigay ko sa iyo. Mamili ka kung anong disiplina ang ibibigay ko sa iyo, ika nga. 3 taon na taggutom, 3 buwan natatakas ka, tatakbo ka sa iyong mga kaaway, o 3 araw na may salot dahil sa kaparusahan ko mismo. Ika. Kumbaga, yun yung kaparusahan o consequences na sa pagkakasalang nagawa ni David. Ganon din sa atin. Kapag nagkasala tayo, oo, mahabagin ang Diyos, patatawarin tayo, pero reality, may consequences. May consequences ang bawat pagkakasala. Kaya nga mag-isip ka muna bago ka gumawa ng kalokohan, di ba? Kasi may resulta ang bawat kasalanan, ika nga. At dito, kumbaga, kahit noon pa man, kumbaga doon nga sa Leviticus, nakita natin na sa Mosaic Law, ibinigay ni Yahweh kay Moises kung paano ang gagawin yung paghandog. Kung paano kayo lalakad, Israel, kung paano nyo ako sasambahin. Pero noon pa man, meron ng burnt offering na tinatawag. Katulad nung pagkatapos ng baha. Nung maghandog si Noah kay Yahweh. Nung mailigtas sila pagkatapos ng baha, ika nga. Nagsunog din ng alay si Yahweh, si Noah para kay Yahweh, ika nga. Kaya noon pa man, ika nga, sa Old Testament, pinapractice na nila ang tinatawag na burnt offering. At dito, kumbaga, ang sabi nga ni David na hindi, ang sabi niya kay Ornan, hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang bagay na sayo na hindi ko pinaghirapan, na hindi ko ginastusan, ika nga. Kumbaga, ganon. At dito, pinaunawa nga sa atin na sa paghahandog, ang anumang handog na para bang yung tira-tira lang, senza valore sa harapan ng Diyos. Kaya nga mas masarap na yung para bang yung sinasabi mong kapag yung nahihirapan ka ng manalangin, tamad na tamad ka manalangin, dun mo mas kailangang manalangin. Kapag yung tamad na tamad ka magbasa ng Biblia, doon mo mas kailangang magbasa ng Biblia. Kapag tamad na tamad kang lumakad sa kalooban ng Diyos, doon mo makikita na mas kailangan mong lumakad sa kalooban ng Diyos. Kasi mas mahirap eh. Embetse kapag yung tuto tranquila, tuto para bang pa-relax, ika nga. Pero minsan, sa sarili mo ng kakayanan yon. Kumbaga, routine na lamang. At dito nga, ang sabi nga niya rito, hindi, basta babayaran kita ng husto, ang sabi ni David kay Ornan. Kumbaga, hindi ako maghahandog nang hindi mula sa akin. Katulad halimbawa, dun sa Lucas, chapter 21, verse 1 to 4.
ito yung offering ng babaeng balo. Ang sabi niya rito, Jesus looked up and saw some rich people tossing their gifts into the offering box. He also saw a poor widow putting in 2 pennies, and he said, I tell you that this poor woman has put in more than all the others. Everyone else gave what they didn't need, but she is very poor and gave everything she had. Doon sa templo, naririto si Jesus, nag-oobserba lamang. Inoobserbahan yung mga naguhulog doon sa templo, doon sa offering box. Yung mga nauunang naguhulog, mayayaman, malalaki ang inihuhulog, pero ang mas naging kapuna-puna sa kanya ay yung babaeng balo. Pag sinabi mong babaeng balo, talagang hirap sa buhay, walang inaasahan, ika nga. Pero ang inihulog nung babaeng balo, 2 kusing. Barya. Barya sa paningin ng tao, pero sa harapan ng Diyos, mas malaki yung inihulog ng babaeng balo kaysa dun sa mga naghulog ng malaking pera. Bakit? Kasi yung mga naghulog ng malaking pera, tira-tira lang nila yon. Imbetse, yung babaeng balo, buong kabuhayan na niya yon. Kumbaga, ibig sabihin, walang-wala talaga siya eh. Pero, ibinigay niya lahat, yung meron siya, ika nga. Inihulog niya lahat, ibinigay niya lahat sa Panginoon kung ano yung sinasabi niyang kayamanan niya, ika nga. Ipinagkatiwala niya kung ano yung ibinibigay niya dun sa Diyos na kanyang pinaghandugan. Ika. Hindi dun sa laki, kundi kung ano. Kasi doon sa mayayaman, baliwala yon. Pero doon sa babaeng balo, buong kayamanan na niya yon. Buong buhay na niya yon. Ika nga. Kaya nga dito, makikita natin, hindi yung proporsyon ng binigay, kundi yung laman ng puso kung bakit mo ibinigay. Kumbaga lahat yun para sa babaeng balo, kayamanan na niya yun, ika nga. Kumbaga talagang pagsuko, surrendering all, handog ko lahat, ipinagkakatiwala ko lahat sa Diyos, ika nga. Ganon ang nasa puso, malamang nasa isipan ng babaeng balo, na ibibigay ko lahat to para sa Panginoon. Kasi kilala ko kung sino yung Panginoon na aking pinaglilingkuran. Kumbaga, ano mga handog na ibinibigay natin walang halaga para sa iyo, tira-tira para sa iyo, sa harapan ng Diyos, walang balore. Ganon din sa paglilingkod. Naglilingkod ka nga, umaawit ka nga, tumutugtog ka nga, nag-share ka nga. Pero kung mali ang puso mo, sensa balore rin yan. Kumbaga, ang sinasabi nga niya rito, we are reminded that the widow's mite was approved and accepted ng ating Panginoon. Kasi nga, yun na yung yaman niya eh. Yun na ang pinakang lahat-lahat sa kanya. Pero ibinigay niya para sa Panginoon. Ang diwa ng self-denial na ipinapakita sa pamamagitan ng pagbibigay, ang siyang nagiging katanggap-tanggap na papuri sa puso o sa siyang tagapagsiyasat ng ating puso. Kasi alam ng Diyos, kumbaga, alam ng Diyos kung ano iniisip mo, laman ng puso mo, alam ng Diyos yan. At siya ang siyang sumusuri kung yung offering mo ay may balore o wala, ika nga. Pangatlo, ang sabi nga niya rito, there is pleasure and profit and self-sacrifice for the cause of God. May kagalakan at kapakinabangan sa pagtitiis para sa layunin ng Diyos. Una, the value of dignity of those who offer sacrifice. Kumbaga, sa buhay natin, yung dignity o personal dignity, kung sa lipunan man ikaw lumalakad o sa
pang-spiritual ka lumalakad, parehas na mahalaga sa tao ang dignidad na tinatawag. Ang integrity, ika nga. Kumbaga yung personal integrity, kaya bawat Kristiyano napakahalaga ng personal integrity, ika nga. Na kung yung sinasabi mo ay siyang nakikita ba sa isinasa pamuhay mo, ika nga. Katulad halimbawa, kaya nga hindi ka ganun kadali maglagay ng isang tagapaglingkod, kaya yung halimbawa nagtatanong na, kumbaga, sa iba kasi, kahit kabago-bago pa lang, ilalagay mo na kaagad sa ministry, pero sa church nga natin hindi ganun. Kailangan mo munang mag-aral para maintindihan mo kung ano yung paglilingkod na gagawin mo. Katulad halimbawa sa mga lingkod na ginagamit ng Diyos na mga tagapanguna sa biyaya ng Panginoon, may mga qualifications na hinihingi. Kumbaga, nadyan above reproach, faithful husband, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, marami, ika nga. Kumbaga, yung integridad ng tao na siyang naghahandog, dapat meron. Kumbaga, napakahalaga na may integridad ang taong ginagamit ng Diyos, ika nga. Maging sa bawat Kristiyano, kahit normal o bago ka palang lumalakad bilang isang mananampalataya. Mahalaga integridad mo bilang isang mananampalataya. Bakit? Kasi, ang nire-represent mo, sino? Si Jesus Christ. Kaya nga, follower of Christ Christian, Christ, I am nothing. Yun ang nakatatak sa'yo, ika nga. Kaya nga, ang hinahanap ng Diyos, ika nga, sa John 4:24, God is spirit and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kasi mismong ang Diyos, ang talagang hinahanap niya, nasasamba sa Kanya, ay yung sasambahin siya sa espiritu at sa katotohanan. Oo, pangkaraniwang Kristiyano ako, pero doon pa lang ang hinahanap ng Diyos kung sasambahin mo ako o gusto mong lumakad sa akin, ang gusto kong paglakad na gagawin mo ay sasambahin mo ako sa espiritu at sa katotohanan. Ika nga. Hindi lang Kristiyano sang nguso. Kasi maraming ganon, Kristiyano sang nguso, wala sa puso. Ika nga. Kumbaga, napakahalaga na yung integrity o dignity ng isang naghahandog, nag-o-offer ng sacrifice sa harapan ng Panginoon. Kasi nga, kung maaalala natin, maging yung mga anak ni Eli, kumbaga, yung mga anak ni Eli, kumbaga, naghahandog sila, pero binababoy nila yung kaparaanan na paghahandog na ginagawa nila, ika nga. Sila yung tagapamagitan, ika nga, sa paghahandog. Dapat nating din maintindihan na noon, napakaraming klase ng paghahandog din na tinatawag. May daily offerings, may Sabbath offering, may monthly offering, may Passover offering, may offering for the Feast of the Weeks, may Feast of Trumpets offering. Kumbaga, napakarami. At sa pagkakataong ito, kumbaga, yung mga anak ni Eli, sila ang pamagitan sa paghahandog, pero hindi sila kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, ni Yahweh, ika nga. Maging si Cain, di ba? Naghandog siya, pero yung paghahandog niya hindi katanggap-tanggap kay Yahweh. Maging si Saul, naghandog siya, hindi rin katanggap-tanggap yung kanyang handog na ginawa, ika nga. Kaya napakahalaga na sa paghahandog natin, tama ang puso natin. Na yung pamumuhay natin ay naayon sa buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Ika nga. Pangalawa, ang sabi nga niya rito, the best thing we can express to God is our dedication. Napakahalaga ng dedikasyon, commitment, faithfulness. Ganon din sa ating paglakad. Maging sa buhay mag-asawa, di ba? O, balikan uli natin. O katulad halimbawa, realidad ng buhay naman talaga, hindi naman talaga laging lisya.
ang buhay mag-asawa. May ups and downs. Pero dahil sa committed kayo dun sa sumpaan nyo, pinangangalagaan nyo pa rin maisalba. Ika nga. Ganon. Ganon din sa buhay paglilingkod. Ganon din sa buhay paglilingkod. Ika nga, na sinasabi nga na napakahalaga na sa ating pagsunod para sa Panginoon, the best thing we can express to God is our dedication. Para ma-express natin yung ating paghahandog sa Diyos ay yung katapatan natin sa Kanya. Kung babalik tanawan natin yung verse 1 ng chapter 21 ng unang kronika, ang sabi nga niya rito, "And Satan stood up against Israel and provoked David to number Israel." Dito sa verse 1, sinasabi na inalaw ni Yahweh na sa pamamagitan ni Satanas ay subukin niya si David. Siya ang nag-provoke sa pamamagitan ng kapahintulutan ng isang makapangyarihan Diyos na si Satanas ay i-provoke si David na bilangin mo ang iyong nasasakupan. Ano makikita natin dito? At dahil doon, sinunod ni David. Ano makikita natin dito? Anong maunawa natin? Na isang katotohanan na the battle is real, you must believe Satan is real, so deceiving is real. Sa ating paglakad sa ating buhay pananampalataya, dapat mong paniwalaan na meron talagang kaaway na hindi nakikita. Na meron talagang Satanas at mga demonyo na nariyan nakapaligid. Ika nga. Kaya yung pandaraya, yung labanan ay totoo. Kapag hindi mo ina-accept yan, kapag hindi ka atento dyan, kaya ka nanghihina, nanlulupaypay, nadadaya, nadadaig. Kasi akala mo hindi totoo. Totoong may kaaway. Ika nga. Hanggat hindi mo tinatanim sa isipan mo na totoong may kaaway, na totoong may ginagamit para talunin ka. Ika nga. At yun ang gustong-gusto ng kaaway. Manlupaypay ka, huwag kang magpatuloy. Kaya nga dito, ang sabi nga niya rito, our worship to God must be real. Dapat totoo ang ating pagsamba sa Diyos. Hindi lang siya at sanguso. Dapat sa pamumuhay. Our worship is not according to our emotions or feeling. Worship is not according to our life situation. Worship is believing He who is our God. Kaya nga ang pagsamba natin, hindi siya nakabase kung ano yung nararamdaman mo kasi ang pakiramdam, nagbabago. Noong boyfriend-girlfriend pa lang kayo, maraming kilig. Pero ngayong nakasal na, nakakainis na. Nakakapikon na, ika nga. Kaya nga dito, hindi nakabase sa nararamdaman kasi ang nararamdaman nagbabago. At hindi sa panahon na blessed ako ngayon, kaya ako ay spiritually filled. Kasi puro blessings sa natatanggap ko. Paano kung puro bagyo ang dumating sa buhay mo? Hindi ka na magpapatuloy. Hindi nakasalalay doon ang ating pagsamba. Hindi nakasalalay doon ang ating paghahandog para sa Panginoon. Nakasalalay kung sino ang Diyos na ating sinasamba. Kumbaga, hindi nagbabago ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Siya pa rin ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kumbaga, katulad halimbawa, noong una nating tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo bilang personal Lord and Savior. Isa sa tinatanong, di ba? Kumbaga,
Do you believe Jesus Christ or do you accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior? Tinatanggap mo ba siya bilang sarili mong Panginoon at sariling tagapagligtas? Ibig sabihin, pag Panginoon, siya talaga ang dapat masunod sa buhay mo. Hindi sa sitwasyon ng buhay mo, ika nga. Kundi kung sino yung Diyos na iyong pinaglilingkuran. Kaya nga, ang paalala sa atin, katulad ni David, na kung saan ay hindi siya mag-aalay kay Yahweh ng walang balore, ng tira-tira. Ngayon sa ating mga Kristiyano ngayon, anong alay o handog ang siyang nagiging katanggap-tanggap sa Diyos? Kaya nga sinabi ni Pablo sa Romans 12:1, I beseech you therefore, isang pakiusap ko, paalala ko, mga kapatid, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Yung buhay natin, ang ihandog natin. Buhay na handog sa Panginoon. Holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Yon ang isang handog na siyang katanggap-tanggap sa Diyos. Yang buhay mo na nakahandog para sa Diyos. Pangatlo, ang sabi niya rito, dedication can be best expressed by self-denial. Ang sabi nga ni David, ngunit sinabi ni David kay Ornan, hindi, basta pabayaran kita ng gusto, sapagkat di ko gustong maghandog ng hindi pinamuhuna. Kumbaga, hindi sang-ayon si David na mag-aalay siya o maghahandog siya na hindi talaga galing sa kanya. At dito, kumbaga, David would have it to be his own sacrifice. Kumbaga, ang talagang nais ni David, kumbaga yung handog na talagang mula sa kanya, galing sa kanya, hindi galing kanino man. Kumbaga, oo, ino-offer ni Ornan lahat, binibigay na niya lahat, gamitin mo ito hari, mahal na hari, ito ang gamitin mo sa iyong paghahandog. Pero, ang gusto ni David, sarili kong handog, sarili kong sakripisyo, ang aking ihahandog para kay Yahweh, para sa Diyos, ika nga. Personal worship, personal relationship, personal offering. Personal. Kaya nga sinasabing sa relasyon sa Diyos, personal. At dito, ang sabi nga niya rito, it is more blessed to give than to receive. Kumbaga, nadyan na, ibinibigay na lahat ni Ornan, pero mas gusto niyang tanggihan. Gusto ko na sa akin talaga manggagaling. Magbibitaw ako, ibibigay ko sa iyo, babayaran ko ang mga ibinibigay mo sa akin. What is given to God should be man's own. Ano man ang binibigay natin sa Diyos, dapat ay personal. Kaya nga sinasabing personal offering, personal relationship, personal worship. Kaya nga 'di ba, kapag yung sa relasyon, hindi naman sinasabing asawa ko si Sister Jenny. Hindi naman sinasabing anak ko si Seiya, anak ko si Salm. Hindi naman nila sasabing papa ko si Pastor Roger. Personal. Pag humarap tayo sa Diyos. Ganon. Kaya pag tinanong ka ng Diyos, kapag haharap tayo sa Panginoon, anong sasabihin sa iyo? Sasabihin mo bang, ay, tatay ko po si pastor. Hindi naman ganun eh. Personal. Kaya,
sa paghahandog personal. Walang kariko. Kumbaga, parehas kayong may trabaho, parehas kayong maghandog. Hindi kariko sa pagbibigay. Yun ang realidad. Walang kariko kasi nga personal ang relasyon sa Diyos. Kumbaga, hindi mo naman sasabihin na, asawa ko po si Sister Jenny. Humarap ka sa Panginoon. Ay, tatay ko po si Pastor. Hindi naman sasabihin na, my good and son or daughter ni Pastor. Hindi. Ang sasabihin ng Panginoon pag humarap tayo, my good and faithful servant. Personal ang relasyon sa Diyos, kaya yung offering personal. Hindi siya kariko. Yun ang dapat nating maintindihan. Kaya nga, sa relasyon sa Diyos, kumbaga, nagiging katanggap-tanggap ba ang binibigay natin sa Diyos o tira-tira lang? Si David, ino-offer na lahat ni Ornan, hari, mahal na hari, sa'yo na lahat to. Pero hindi, babayaran kita sa hustong halaga bago akong maghandog sa Diyos. Kasi akin to handog ko to sa Diyos. Kaya nga yung relasyon natin sa Diyos, yung evaluation natin, personal. Kaya nga sa pagre-relasyon sa Diyos, di ba? Kaya nga yung do not judge one another kasi bago mo i-judge ang sarili mo, tingnan mo muna ang sarili mo. Tingnan mo muna ang sarili mo. Huwag mong silipin ang iba. Silipin mo ang sarili mo. Kumusta ka sa harapan ng Panginoon? Kasi personal ang relasyon sa Panginoon. Ganon din sa mga handog na binibigay natin sa Panginoon. Personal, ika nga. Anumang handog na binibigay natin, talento, oras, panahon, pera, lakas, personal ang handog natin sa Diyos, ika nga. Yun ang dapat nating maintindihan, ika nga. At dito, kumbaga, ang sabi nga niya rito, self-denials carry into expression is the soul feeling which alone is acceptable to God. Kumbaga yung itanggi mo, yung self-denial, kasi yun kasi ang mahirap eh. Yung sa sarili mo, itatanggi mo na yung mga gusto mo, yung mga komodo sa'yo, isusuko mo lahat para makasunod ka, makapaghandog ka sa Diyos. Yun ang pinakamahirap sa lahat eh. Pero, alam ng Diyos, ang puso mo, ang isipan mo, kung talagang isinusuko mo talagang sarili mo para makapaghandog ka sa Diyos. Kasi nga, anong sabi kanina? Ang burnt offering ay surrender, dedikasyon sa Diyos. Ika nga. Yun ang dapat nating maunawaan. At kung, sabi nga niya rito, kung maintindihan lang natin yung ginawa ni David na handa niyang tanggihan lahat ng mga ibinibigay sa kanya, makapaghandog lang siya kay Yahweh. Kasi alam niya na yung handog na yon ay magagamit para matigil ang salot na umiiral sa mga sandaling yon. Ganon din sa atin. Kapag alam mo na yung mga inihahandog mo ay ginagamit para sa gawain ng Panginoon. Kumbaga, isang lesson na dapat nating maunawaan galing sa aral na pinagkakaloob ng Diyos sa mga sandaling ito. Be willing to give sacrificially if what we offer is out of surplus, it really costs me nothing. Kumbaga, ito ang handog na kalugod-lugod sa Diyos. Kumbaga kapag yung akala mo nakapagbibigay ka pala ng oras mo pero tira-tira lang pala, o anumang gusto mong ibigay sa Panginoon, tira-tira lang pala, akala natin may balore, pero wala pala, ika nga. Kasi ang Diyos ang tunay nakaalam ng puso natin. Ngayon, dahil nga yung sinasabing, ang Diyos ang tunay nakakaalam ng puso natin. Yun naman yung dinadahilan ng iba.
Hindi naman ako kilala ni kapatid. Doon ka nga matakot eh. Doon ka matakot kasi kung dinadahilan mo lamang, ginagawa mo lang scapegoat yan, ang Diyos naman ang tunay nakakilala sa akin, ay ginagawa mo lang dahilan, ay doon ka matakot kasi alam ng Diyos na talagang dinadaya mo lang ang sarili mo. Kaya nga, the acceptable offering, ang katanggap-tanggap na handog. Ngayon, May 31. Next Sunday, June 7, date ng ating nalalapit na 27th church anniversary. Maghahandog tayo. Talento, oras, kakayanan, mga ano-anong bagay na magagamit natin para sa Panginoon. Pera, handog, o anumang bagay na may bibigay natin sa Panginoon. Nawa yung mga iahandog natin yan, maging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Hindi tira-tira lamang. Kaya sa ating pagtatapos, ang sabi nga niya rito, God searches your heart. Alam ng Diyos, hinahanap ng Diyos kung ano yung nasa sa puso mo. Hindi ibig sabihin na it does not mean that God does not know what is really in your heart. Hindi ibig sabihin na hindi niya alam kung ano yung laman na nasa puso mo. Kasi alam ng Diyos yan. It is for you to test and examine what is really in your heart. Para yan sa'yo. Suriin mo, saliksikin mo, subukin mo ang sarili mong puso. Kung tama nga ba ang puso mo sa harapan ng Panginoon. Do you really trust Him? Totoo ka bang nagtitiwala sa Kanya? Do you really believe in Him? Do you really worship Him? Totoo mo nga ba siyang pinagtitiwalaan? Totoo ka nga bang nananalig sa Kanya? Totoo mo nga ba siyang sinasamba? Ika nga. Kaya nga mga kapatid, hindi nasasayang, ang sabi rin ng salita ng Diyos, ang lahat ng mga ginagawa natin sa harapan ng Panginoon. Sinasabi rin yan, pangako rin ng Diyos yan. Hindi nasasayang lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon kung tama at acceptable ang offering na ginagawa mo. Pero kung mali, masusunog lang yan na parang abo. Kaya nga sinasabi, ginagawa mo na rin lang, itama mo na. At ang sabi nga sa Proverbs 5:21, for your ways are in full view of the Lord. Lahat ng ginagawa natin ay nakikita, namamasdan ng Panginoon. And He examined all your paths. Sinusuri niya lahat ng iyong mga ginagawa. Manalangin po tayo. Ama, maraming salamat po, Diyos, sa oras nito. Salamat po sa katotohanan ng iyong mga salita. Tunay nga, O Diyos, na buhay ka, katulad ng mga salita mong gumising at nagpaunawa sa aming Panginoon. Na tunay nga na batid mo ang laman ng aming puso't isipan, wala po kami may tatago sa iyong harapan, Panginoon. Kaya muli po, salamat. Sapagkat ang tunay na hinahanap mong sasamba sa iyo, sasambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kaya muli po, O Diyos, sa trono na iyong biyaya, kung may nakikita ka nga pong mga pagkukulang, patuloy kong dalangin iyong habag at awa, upang nang sa gayon, patuloy po kami makapagsimula, makalakad ng tama at naaayon sa iyong nais. At muli po, sa iyo lang po ang pinakatas ng papuri, parangal at pagsamba, sa tayong panganlamang ng iyong anak ni Jesus, na aming Panginoon, at sariling tagapagligtas. Amen.